Diyos maray na banggi sa indong gabos ng mga Bicolano. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Maligayang pakikinig din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-lima ng buwan ng Pebrero 2020. Sa ating mga tagapakinig, maaari po kayo magpadala sa inyong mga text message sa 0915-258-4091. Pwede rin po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page Partido PDP. At pwede rin po kayo makilahok sa ating talakayan kung may katanungan po kayo sa ating panauhin ngayong araw po na ito. Kung may nais po kayong iparating naman na reklamo, katanungan o mungkahi, mag-email lamang po kayo sa tuklasinnatin@yahoo.com. Sundan niyo lamang po ang Tuklasin Natin sa ating Facebook account, tuklasinnatin.com. Pwede rin po ang aking personal account, Miss Cathy Cruz. And of course, sa ating Twitter account, Tuklasin Natin o tuklasin.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang tuklasinnatin.com. Yan. So, ngayon pong araw na ito ay minarapat ko sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunang Tuklasin Natin ay minarapat ko pong pag-usapan natin ng isa rin sa pinatutulog pilit pero isa pong malaking issue pong panlipunan at sangkot po ang mga tiyan po nating lahat. Sangkot po ang buhay ng bawat mamayang Pilipino tungkol sa usaping rice tarification. So, malaki pong tanong ito sa akin at I'm sure sa lahat din po ng ating mga tagapakinig. Ano na nga ba ang epekto o naging epekto nito sa ating mga magsasakang Pilipino? Ito ba ay naging sanhi ng kanilang mas lalong higit na kahirapan, hindi lang sa pagsasaka, kundi meron din bang ibang mga pamilya na nawala na ng lupang sinasaka dahil naibenta, dahil wala nang kumbaga natulog na yung kanilang sakahan mismo. Yung mga rice millers din natin na kasama ng ating mga magsasaka, kumusta na rin nga ba sila? At alalahanin po natin na napakalaki po rin ng epekto nito. Ang problema po natin pagdating sa agrikultura ay hindi lamang po sa issue rice tarification. Apektado rin po sila sa tinatawag po natin na yung Asian swine flu o fever, no, sa ating mga alagang baboy pagdating naman po sa ating livestock. Problema rin po itong tinatawag nating novel coronavirus na kung saan isa ring mainit na issue to lalo na dito sa Nueva Ecija ngayon. Yan po ang pinaka-latest na problema natin dahil huwag po natin kakalimutan na ang Nueva Ecija po ay lugar po pinakamalaking pinagkukunan ng bigas sa buong Pilipinas po. Sabi nga nila, ito raw pong probinsya ng Nueva Ecija ay rice granary. So, ibig sabihin, kung doon po ilalagay yung atin pong pansamantalang paglalagakan ng mga person under investigation dahil sila po ay posibleng na-infection o sabihin na nating nahawa nitong novel coronavirus, saan naman din po papunta yung ating agrikultura? I'm sure may epekto rin po yan. Well, sa lahat po ng mga suliranin, ilan lamang po yan, pero napakarami po niyan dahil meron pa tayong mga bagyo at kung ano-ano pang indulto, sabihin na natin mga kalabidad na nangyayari katulad nung sa Taal, no? Na kaya kamakailan lamang ay marami ring mga magsasaka natin ang naapektuhan dito. Well, minarapat ko po sa inyo na makasama po natin live na live sa loob ng studio. Walang iba po ang ating ginagalang din na Philippine Farmers Advisory Board Chairman, walang iba kundi si Edwin Paraluman. Magandang hapon sa iyo, Kuya Edwin. Magandang hapon po, Ma'am Cathy, at sa malawak na naaabot nitong broadcast na to,
Magandang gabi po sa lahat. Magandang hapon po sa lahat. At ako po'y nagpapasalamat na ako po'y iyong naimbitahan dito sa iyong programa ngayong hapon. Isa pong karangalan, Kuya Edwin, dahil alam nyo naman, pagdating sa isyong pang magsasaka talagang mas sabi ko nga sampalataya talaga ako sa inyong mga ginagawang mga hakbang at karanasan. Ito ay taliwas doon sa naririnig ko lagi na pinagdududahan kayo nung isang senador na babae, pinagdududahan kayo, hindi naman daw kayo magsasaka. Hindi niya alam, na magsasaka ka. Hindi siya naniniwala. Papuntahin mo nga doon sa farm mo. Pero Iimbitahan ko nga sa farm ko. Nakakahiya no? Yung senador ka, nagsasalita ka ng gano'n. President din ako ng local na association namin sa irrigators. Isang pangalan in Nursery Farmers Irrigators Association. Napakalungkot talaga isipin. Na yung mga sakahan namin, dahil hindi na kumikita, binibinta na nung mga may-ari at siya ang bumibili. Ayun, yun na yun. Yun na yun mismo. Pero todo deny siya dyan. Parang gusto niya pa akong pagalitan nung tinanong ko siya tungkol dyan. But anyway, going ahead, well, Kuya Edwin, siguro magandang malaman o mailahad mo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Kumusta na ba ngayon ang mga magsasaka pagkatapos maisakatuparan ang rice tarification law? Yan din ang gusto kong talagang sasabihin na yung hapon na to. Kasi nung hindi pa na-liberalize at saka na-implement ang tarification law, ang hirap na ng magsasaka. Pero nag-enjoy naman kami ng panandalian na binibili yung palay namin ng 20 pesos. 24 yung iba. So masayang magsasaka. Ay ngayon, bigla nung implementation na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong February 14, noong nakaraang taon pa, yung tarification law, nag-umpisa ang kalbaryo ng mga magsasaka. Ang purpose sana ng tarification na to is, ang objective niya is to ensure food security. Na mayroon tayong maraming pagkain na nasa table natin. Tapos yung agriculture sector natin maging viable, maging globally competitive sa paggamit ng mga taripa, at saka ma-stabilize ang food prices. At saka siyempre, pag maganda ang magandang support ng gobyerno, ay magkakaroon yung inflation natin bababa, di ba? So, yan din ang kinatatakutan ng gobyerno natin na yung inflation talagang tatamaan tayo. So, with that, sa experience po namin, taliwas po ang nangyari dito sa tarification law na in-implement ng gobyerno natin. Anyway, hindi naman tayo maka-escape dito dahil nagpirma yung gobyerno natin sa World Trade Organization at saka WTO. So ito ngayon ang kasunduan ng gobyerno natin. At nung umpisa, nagtatanong ako, pagdating ng liberalization ng trade ng palay o rice, ano nang mangyayari sa mga magsasaka dahil darating yung mga cheap imports? Siyempre, mura na yung mga bigas. Talong-talo tayo ng Vietnam at saka Thailand. Kasi ang cost of production ng Thailand at saka Vietnam 5 pesos or 8 pesos na. Nagka-difference silang konti ngayon, talo tayo kasi yung cost of production natin 12 pesos. Talo talaga tayo. So, it is much cheaper to import than to produce rice in the Philippines. Kaya, dahil sa pinirmahan niya, nagtatanong ako mula noon pa, nung pag-umpisang nag-sign ang president natin. Pero maputol kita doon, Kuya Edwin. Yung bang pagpirma sa World Trade Organization ng bansang Pilipinas, and that happens during the time of President Aquino, right? Yeah. Pwede bang ang isang bansa ay hindi pumirma sa WTO na yon? At kung hindi pipirma, ano ang mangyayari?
Bilang, well, Yeah. Pwede naman yung hindi pipirma ang Pilipinas. Pwede. Dahil pag pumirma ka doon, may mga kasunduan yun, hindi ka na makaalis doon. Kailangan susundin mo yung mga kasunduan na pinirmahan mo doon sa World Trade Organization. Ang kinatatakutan ng bansa natin, how about our export pag hindi tayo nagpirma? Saan natin ipadala yung mga saging natin for export? Yung pinya natin, yung coconut natin, kapag hindi tayo nag-sign. So ibig sabihin, yun yung pagpirma natin doon, ay ibig sabihin pumapayag tayo na kumbaga parang papasok tayo sa isang kasunduan. Opo, yun na ang parang barter. Trade. Makikipag-trade ka dun sa organization. Pero kumbaga parang yan ay international world trade nga, organization. Yes. Kumbaga, hindi tayo magiging malaya na makapagbenta, makapaglabas ng produkto sariling produkto natin sa ibang bansa kung hindi talaga tayo pipirma doon. Pag hindi tayo pipirma doon, sabihin ng member country, hindi ko tanggapin yung banana mo. Hindi ka naman kasama. Kasi hindi ka namin member doon na kami kuha sa member country namin. Kaya pumirma ang gobyerno natin. Because doon sa trade na sistema na dapat yung mga product natin may export natin sa ibang bansa because we are an agricultural country. Kaya lang, ang tanong, nakabuti ba ito para sa magsasaka? Ang tanong. Okay? Una sa lahat, noong nagpirma ang gobyerno natin, issue na kaagad yung anong mangyayari sa magsasaka kapag open trade na. That is already an issue. Babaha na kaagad. Babaha yung mga product na darating mula sa ibang bansa, tapos murang-mura yung staple food natin, rice. So, mahal ang cost of production natin, tapos papasok yung mura. So, magiging malulugi ang mga magsasaka natin. Sabi ng government, talagang natandaan ko to, sabi ng government, we will make a safety net. Yun sinabi ng gobyerno. Safety net para sa magsasaka natin at pagdating nung panahon na yan, na open na ang trade sa rice, mayroon na tayong safety net. Nasaan? Kung safety net, di ba? Sa English yun. Protection yun na para net sa Filipino farmers. Para sa Filipino yun ang sasagka. Yun ang tutulong sa magsasaka, yung safety net na yun. Nangyari ba yun? Yan ang tanong. Okay. Nangyari ba yung promise ng government na safety net? Nangyari ba? Nangyari nga. Wala. Why wala? 22 years. Okay. 22 years. Nakatatlo pa tayong extension. 22 taon, nakatatlong extension, walang ginawa ang gobyerno na safety net. Yan ang napakasakit. Dito sa tarification law na ginawa ni President Duterte. Palagay na lang natin si President Duterte. Pero nag-draft talaga niyan, ang nagawa si may sa House at saka sa Senate. Sa Senate, talagang ang version ni Cynthia Villar ang natupad o pinasunod, At saka minadali yun, minadali. Na kami mga magsasaka, hindi man lang inimbitahan. Nung inimbitahan kami, doon sa hearing niya, yung pamagat, sana yung i-discuss tarification law, pero hindi diniscuss yung tarification law. Doon, sa inatinan namin. Ang diniscuss doon yung NFA. NFA ang na-discuss doon. Kaya, napakasakit isipin na it was signed by the President on February 14. Parang galing sa puso yun. Parang February 14 is Valentine's Day. Valentine's Day. Araw ng mga puso. Araw ng mga puso, pinirmahan ni President Duterte ang nagpatay sa mga magsasaka. Why I said na pumatay ng mga magsasaka? Dahil pumasok yung mga bigas na mura, bumaba yung buying price,
imagine before is 20 pesos per kilo. Yes, 20 to 24. 20 to 24 ang bilihan. Oo. Nung nandyan na ang tarification law, bumagsak dito sa 12 12 pesos? pesos per kilo. Ano makikitain Hanggang ng farmer kuminsan yan? tumataas din 14, may 15 din. Pero kalimitan talaga dyan sa 12 pesos. Oh my God. May 11 pa, may 7 pa. Okay. So paano na ngayon ang magsasaka? Bakit sinabi ko na yung tarification law ay pinirmahan ni President sana araw ng mga puso pero pinapatay ang mga magsasaka? Bakit? Kikita pa ba ang magsasaka sa 12 pesos? Well, in fact, yung ano natin, yung cost of production, sabi ng PSA, ay 12 pesos. Okay. Eh ngayon kung yung bibilhin sa'yo yung palay mo ng 12 pesos, kikita ka pa ba? Wala na, lugi. Wala na. Kaya patay, sabi ko, pinapatay na yung mga magsasaka. That's why it is an evidence here in the newspaper, Ma'am Cathy. Talagang pinasirox ko to na Rudy apologizes to rice farmers. Nag-apologize siya kasi nakita niya na yung rice tarification law pala ay hindi nakakatulong para sa magsasaka kasi sabi niyo, what I am saying to our people is that do not despair. We can always correct a wrong. Yes. Napanood ko rin yung... Sa atin pa mali pala yung tarification law para sa mga magsasaka. Sana hindi naman ito mali. Maganda naman sana to eh. Kaya lang, wala kasi safety net na nagawa. walang safety net at saka binigla yung magsasaka. Naghihingi pa sana ako doon eh. Nung dinadrop pa lang yung IRR, sabi ko, binigla nyo naman yung pagputol noon. Sabi ko, dapat sana mayroon kayong grace period naman na makaprepare mga magsasaka. Yes, oo. Eh ngayon, bigla nyong ginanon, hindi nakapag-prepare ang mga magsasaka. At isa pa, bakit ngayon naghihirap ang mga magsasaka? Dahil ang masisisi dyan, yung gobyerno mismo. Kulang yung support ng gobyerno para sa magsasaka. Kulang na kulang. Bakit? Ito. Sa tarification law, 50% of the 10 billion goes to Pelmic. Mga makinaryas yan. Okay. 30% of that goes to PhilRice. Okay. PhilRice. Okay. Yung 10% goes to Land Bank. 10% goes to DBP. And 10% goes to training, TESDA. Saan yung abono dyan? Ano bang nagpapalaki ng ani? Makinaryas? Okay, araruhin mo yung palayan mo, yung farm mo. At parang 100, field make 50%. 50% yan. 30% field rice. LBP or DBP, O, 10% yan 10%. sila eh. Parang Oo. 20 ata itong field rice. 20 ang free rice. 20, magiging Oo, 100%. Okay. Para maging 100%. Imagine mo yung makinaryas, saan ba yung abono dyan para lalaki ang ani ng magsasaka? Wala. So wala yung abono doon sa component ng RC. Oo. Kaya nalulumo talaga ako kasi ang abono ang siyang nagpapalaki ng ani ng magsasaka. Oo. Yung makinarya, sige, araruhin mo yung palayan mo. Oo. Taniman mo Talagang ngayon. lang yan. Pag tanim mo ngayon, Kailangan mo abono. kailangan mo ng abono. Wala kang abono. Inputs. Rice inputs. Ano nga anihin mo? Pag kulang ng albono, sinabi din naman yun ni Henry Bonyong na kapag kulang, kasi merong parang number of kilos or sacks yata ng abono, pag hindi mo raw sinunod yun, pati sa timing, hindi raw magiging magandang ani mo. Hindi magandang ani mo. Tama Yun yun. ang sinasabi niya sa akin. Kaya sabi niya, Kat, kailangan importante ang abono. Nandyan ang buhay ng laki ng ani Ng ani na magsasaka. Imagine Indonesia, ilang bag na urea ang ginagamit nila? 13 bags. Okay. Filipino farmer ilan lang? 4 hanggang 6 lang. Ano layo? So if you want to harvest more inputs is needed. If you want to harvest less input ang ilagay mo para malit ang ani mo. Kasi anong mangyayari sa mga magsasaka ganito? Kapag nagtanim siya,
pupunta ng financier yan. Mangungutang doon. Utang. Kung mangutang siya, sana lagyan niya ng 10 sako yung palayan niya, gikat niya na lang sa 4. Kasi malaki yung utang niya. Yung interest. Yung interest, malaki rin. Kaya, maliit din ang kita ng magsasaka. Dadatnan pa siya ng bagyo. Oh, datnan pa ng bagyo, kalamidad, piste. Wala na, patay na siya talaga. Ang hirap po magsaka. Alam nyo, kikita naman sana ang magsasaka sa support ng gobyerno. Kaya lang, dapat umani ka ng 4 to 6 tons. 4 to 6. 4 to 6 tons, dapat ang aanihin mo sa palayan mo, kikita ka. Ilang yon sacks of rice yun? 4 tons tonelada, that is kuwan yan eh. Ang isang tonelada is yan ba? 1 ton is kibali mga sa 100 kilos times 50, that's 5,000 eh. Okay. So kibali 200 or 250. Ang aanihin mo dyan sa palayan mo para ma-meet mo na gaganda naman kunti ang buhay mo. Pero magkano bang harvest ng mga magsasaka natin? Hindi naman ganito ang na-harvest. Ang harvest ng magsasaka natin hanggang 120 lang. Mas or mababa pa pinakamababa 80 lang. Yes. Dahil kulang ka ng inputs. Oo. Kulang ka ng fertilizer. Nakakailanganin nung palayan mo, parang bubunga naman ng gusto. Oo. Ngayon, mangungutang ka pa. Na-late ka ng pag-abono. Nung bumubuntis siya, dapat may... Oo. Sa hindi pa Kasi siya magbuntis, may timing yun. Oo, may timing daw. Pag hindi mo nabigyan yun, atras na yung ani mo. Oo, Ay, si mangungutang ka pa eh. Kasi, kulang ang support ng government. Kahit tingnan mo ang DA, ang support nila napakakulang talaga. Kaya, akala namin, gaganda ang buhay namin dito sa tarification, ay wala namang nangyari. Hanggang ngayon, drawing pa rin ng makinaryas ang sinasabi, wala pa rin na-release. Okay. Ngayon yung seeds, nagaling sa DA, binigyan kami naman ng seeds, hindi naman tumubo. Mayroong kumpanya nag-deliver sa amin, di tumubo. Yung ibang tumubo naman, yung iba hindi. Kaya nabiktima na naman kami. Oh my God. Gastos ng gobyerno yon, pera ng taong bayan yon, na dapat para sa mga magsasaka hindi tumubo. Umulit tuloy ako. Rice seeds. Nag-ulit tuloy ako. Oh, malaki ang gastos ko. Ang laki ng gastos. Malaki ang gastos ko kasi nag-ulit ako. So dapat sa mga magsasaka natin, mag-ani ng 4 to 6 tons para di ginawa ang buhay mo. Okay? Eh ngayon, 80 lang, 100, eh paano ka makamit? Wala talaga. Wala kang kikitain doon sa palayan mo. Napagod ka lang. Napagod ka lang. Nalugi ka lang. Kaya sabi ko, ang tarification law, pinapatay ang mga magsasaka. Kaya dapat pag-isipan ito ng president natin. Dapat ako, nananawagan ako invest heavily in agriculture. President Duterte, mag-invest ka ng malaki sa agrikultura. Yan ang isang bagay na dapat gawin ng gobyerno natin kasi ganito. Kung baga sa isang negosyo, Ma'am Cathy, pag gastos ka lang ng gastos, wala kang kita, malulugi ka. Okay? Ngayon sa agrikultura may kitaan. Mayroong kita sa agrikultura. Imagine sa isang butil na palay, pag itinanim mo yan, ilang butil lang anihin mo? Kapag hybrid, 300 butil yun. Wow. Mag-multiply yun. Kung inbreed ka, siguro dyan sa mga 200 or 250 ka butil. Okay. Sa atin pa, may multiplication dito sa agrikultura. May kita. So, the government should invest heavily in agriculture. Bigyan mo ng maraming abono yung mga magsasaka. Bigyan mo ng makinaryas. Bigyan mo ng dryer. Bigyan mo ng kailangan lang post-harvest facilities upang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi ang agrikultura, yan ang nagpapaganda ng ekonomiya natin. Teka lang, Kuya Edwin. Kasi ako, sa totoo lang, every time na nagpapadala sila ng press release sa akin, etong Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, PhilMec, lagi nilang sinasabi sa amin na merong mga
kesyo ibinigay sa mga ARBOs, Agrarian Reform Beneficiary Organizations, na mga makinarya, yun ang sinasabi nila. At meron daw mga tulong na inihahatid, sabi naman ng Department of Agriculture. So, sa realidad, ibig sabihin, eto bang mga sinasabi nilang tulong ay hindi nakakarating sa inyo? Ganito yun, Noong una, sa nakaraang administrasyon, yung Department of Agriculture namigay ng ang daming makinarya. Okay. Namigay ng dami. Kaya nagtaka ako ngayon bakit inulit nila yung PhilMec Kadaming traktora, kadaming farm implements binigay ng nakaraang administrasyon. Tingnan mo ngayon, saan na yun? Nasa bodega kasi sira na. Oo. Actually, may kilala nga akong nag-audit ngayon nun sira. Hinahanap nila ngayon yung mga traktora. Oo. Oo. So kung pag tingnan mo yan ngayon, it's not functioning. It means, hindi po nakakatulong yung ang laking gastos na pera na ginamit ng Department of Agriculture. Ang laking tulong yon pero hindi nagamit ng mga magsasaka. Sandali lang, nangasira na. Kasi ang mahal ng pyesa, ito ngang harvester, yung halimaw na tawag nila. Yung blade niyan, gaano kamahal yan? Di ba? Ay, sobrang mahal yun. Ngayon, pag nasira, siyempre mag-o-order ka pa, matagal magtrabaho na naman. Nandun naman sa so, ang gagawin mo ay mamano-mano mo kasi mano-mano na naman ulit. Oo. Yung iba namang mga harvester, kasi nawala na sila ng trabaho, nilalagyan nila ng bakal doon sa harvesting palay. Pagdaan ng halimaw, natamaan ng blade niya, hindi nasira na naman. Okay. So, dapat, sa pagpalaki ng ani kami, nasanay na kami mga magsasaka. Kaya yung senador na nagsabi na hindi ako magsasaka, kulang siya sa research. Mag-research muna siya. President po ako, punta ka doon sa asosasyon namin sa General Santos City. President po ako ng Nursery Farmers Irrigators Association. Tandaan niyo po yan, Senadora. So, kulang ka lang sa research, So, with that, itong tarification law na magiging competitive ang mga magsasaka, hindi nagiging competitive ang magsasaka. Oo, mahirap. Natural. Kasi, ilan na ang in-import last year? Parang 2.5 million metric tons. Sa 2.5 million metric tons, na benepisyohan ba ang mga consumer? Naku, nagdireklamo mga consumer. Bakit yung presyo ng bigas, ganun pa rin, ang dami ng murang bigas na pumasok sa bansa? Wala namang pinag-iba. Yung sabi ng gobyerno natin, kailangan bababa yung presyo ng bigas ng 7 to 10 pesos. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari. Ilan lang ang bumaba? 2 pesos lang. Tsaka sandali lang yun nangyari. Sandali lang nangyari. Ngayon bumabalik na naman, pamahal na naman ang bigas. Araw-araw po nagkakanin ako. Araw-araw po nagsasaing kami. Kaya ang kumita lang dito, yung mga traders. Okay, yung kumita. Paano naman ang mga magsasaka? Kaya sabi ko, itong tarification doon, pinapatay ang mga magsasaka. Kahit naman marinig ni President Duterte, sa pronouncement niya, nag-sorry siya. It means it's not really effective. Bumaba yung presyo ng bigas, kumita ang mga traders, hindi naman na benepisyuhan yung mga consumer, patay pa ang magsasaka. Ngayon, pagdating ng panahon, kung magmahalan lahat yung mga bigas sa Asian countries, like Vietnam, like Thailand, pag nagmahal yan, di ba kinapos na sila ng supply, saan magtakbo ang Pilipinas? Hindi pa yun, Kuya Edwin. Kasi remember, kung etong si mga magsasaka, Pilipinong magsasaka, ay unti-unti either tumigil sila sa pagtatanim kasi wala na silang mautang, sagad na sa ayaw na sila pautangin kasi di pa sila nakakapagbayad, ang laki pa ng interes. Tapos, ang nangyari pa dito sa mga farmers natin, worst scenario, ibinenta pa yung lupa na kanilang sinasaka para mabuhay sila at lumuwas na lang ng Maynila o nag-venture ng ibang negosyo o pagkabuhayan. Pangalawa, yung kakayahan, yun na nakakatakot nahirapan na nga si mga magsasaka, nangangamatay sila sa gutom, pati ang mga Pilipino, mga kababayan natin,
Ang magiging problema niyan ngayon, sasapat ba ang pagkain? Kung papaano, kung halimbawa gusto tayong kontrolin ng isang bansa o galit sa atin ng isang bansa o sabihin na natin nag-lockdown ng isang bansa dahil sila may virus o whatever. Hindi naman natin sinasabing pero sakaling dumating yon, papaano kakain ang mamamayang Pilipino? And I remember Professor Butch Valdez, the founder of KDP. No one country can call its country if they cannot eat or feed its own people. Yeah. So di ba? Alam mo, nakakapanindig balahibo na ang isang bayan o ang isang bansa o ang isang leader hindi niya kayang pakainin yung kanyang mga mamamayan. Oo nga. Paano mangyayari sa atin yan? Kaya takot ang Pangulo. Starvation. Takot ang Pangulo. Yes. Gusto niya maraming bigas ang papasok, kaya inayaan papasok lahat yung mga bigas na mura galing sa ibang bansa. Dapat i-develop natin ang sarili nating agrikultura. Yes. Suportahan mo talaga yung magsasaka. Ano ng edad ng magsasaka? Sabi ng Department of Agriculture ngayon, 60 years old. Ayaw na nung mga anak nilang sumunod. Oo. Kayo Kasi bakit? Bakit ayaw na? Ako, senior na ako. Bakit ayaw nung mga anak namin susunod sa amin? Kasi hindi nila nakita na umayos ang buhay namin. Sa pagsasaka. Konsumisyon pa. Konsumisyon. Ako sabi ng tatay ko, I'm an Ilonggo. Sabi niya, mag-eskwela kasi maayogid kay lisod mag-uma. Hindi ka magsunod sa akon. It means, mag-aral ka. Huwag mo akong tularan na ako isang magsasaka. Ang hirap magsaka, kaya nandyan yun sa utak ko lagi. Pero huwag ka nagsaka ka pa. Pero bumalik pa rin ako sa pagsasaka. Hindi ako kumuha ng agrikultura dahil nakikita ko na hindi umayos yung buhay ng mga parents namin sa pagsasaka. Pero because I love agriculture, I went back to agriculture. Nandun ang puso mo. Nandun ang puso ko. I love agriculture so much. Kaya yung nagsabi na hindi ako magsasaka, punta ka sa farm ko. Sige. Tutukuin ko na ba? Ano ba? Okay, so mamaya tutukuin ko, abangan nyo. Ang mga magsasaka natin talagang kawawa. May report nga sa Senate na 200,000 rice farmers have stopped planting rice dahil hindi na sila kumikita. 200,000 sabi ng Senate report yan. Ano po to? Rice farmers? Rice farmers. 4,000 rice mills have closed. Oh my God. Siguro nung nakaraan ito. Oo. Nakaraang taon. At posibleng tumaas yan ngayon. Posible yan, tataas. Oo, kasi kung ako naman, hindi ako kumikita, ano gagawin ko? Magtanim na ako ng gulay. Ay, tuwan-tuwa yung senadora nagsabi niya. Ngayon, kung hindi na ako magkatanim ng palay, dahil wala akong kita, magtanim na ako ng banana. Oo. Okay? Magtanim na ako ng sitaw, magtanim na ako, hindi rice kasi wala akong kita. Oo. Ngayon, paano yan? Mag-decrease ang magtatanim ng palay. Hindi, mahirap na tuloy. Oo. Okay? So, anong mangyayari sa magsasaka? Dahil wala siyang kita, nag-usap-usap yung mga anak at saka tatay nila. Ay, binibili ni senator yung lupa natin. Binta na lang natin. Total milyon yun. So ngayon, nagtaka nga ako. Hindi na tayo mapapagod. Nagtaka nga ako bakit nagiging senador? Committee on Agriculture na hindi naman siya magsasaka. Ano ba talagang hinahabol niya, di ba? So ngayon, bininta. Ngayon doon sa farm ko mismo, sa area ko, sa association ko, ilang hektarya na ang nabili niya? Ilan na? May idea? Ang dami na. Ayan na. Siguro ngayon mo sa akin sabihin, senador. Sabi mo sa akin 20, huwag ko raw isipin. Mga 20 hectares. Pero alam mo ba, Kuya Edwin, ito sagot niya sa akin nung wag niyo pong wag daw isisi na tawag dito yung sa development nung it's either nagiging commercial or residential yung mga agricultural land. Dapat din daw isipin daw, sabi niya, na
yung pangangailangan din ng housing units ng mga tao. Yun ang sinasabi niya. So, hindi naman po laging ganun mga niya. Pero 'di ba, Kuya Edwin, meron tayong land land use, 'di ba, bill. I don't know hanggang ngayon nakabinbin pa rin yung land use bill na Sa yan local government code yan, pero wala pa rin nasa local government code, pero very obvious naman na katulad na lang ng sabihin na natin yung hawak ng isang rebellia, no, yung babaeng rebellia, yung may bahay, siya mismo aminado wala nang agricultural land sa kanya, lahat commercial na residential na. Napuntahan ko diba? doon. Yung malaking kanal, wala ng tubig dahil mga bahay na lang. Yes, puro bahay na lahat. Siya mismo aminado doon. Dahil nawala na, biruin mo dati nagge-generate ng bigasyon, nagge-generate ng ibang klase na produkto. Ngayon, nasa na siya? Kaya, diba? nakakalungkot isipin na ang isang senador which is nangungulo sa departamento sa komitiba ng agrikultura ay siyang sanhi ng kakulangan ng bigas. Oo nga. Bakit? Ay kasi tinaniman mo ng bahay, paano maglabas yung bigas doon? Hindi na maglabas yung bigas doon. Tinaniman mo ng palay, magbunga ba yung bahay ng palay? Wala na, period na yon. Kaya, kung tingnan mo sa buong Pilipinas, yung na-i-convert nila, sobrang dami kahit saan ka magpuntang lugar, mayroon silang ginagawang subdivision. Okay ako doon sa development. Wala naman akong reklamo doon sa development. Yes. Kaya lang, yung i-develop mo, nakapunta nga ako sa isang lugar sa Cebu Mga bundok yung dinevelop nila, yung hindi na pwedeng taniman. Marami namang ganun. Bakit yun talagang gusto mo? Bakit agricultural land? Agricultural land talaga. Kaya yun ang dapat dapat higpitan. Oo. Kapag agricultural land at nagpo-produce ng talaga, mga ambulance, ng pagkain, hindi dapat siyang okay lang din naman na kung mag-stop ako ng pagsaka ng palay dahil wala akong kita, pwede naman yung saging, agrikultura pa man din yun, yes, di ba? Pwede naman gulay, pwede naman ganon. Kasi wala akong kita High value crops para mayroon akong kita. Kaya marami ang nag-stop ng magpalay dahil doon. No? So, nagtanim na ng mga other crops. Kasi hindi nila nakita na kikita pa sila doon. Talaga kaming magsasaka, patay kami diyan sa oo nga, umiiyak yung mga farmers. Umiiyak talaga. Umiiyak talaga sila. Naku, iwan ko lang. Yung iba nga, on their own, yung mother tongue nila, yung kanilang, talagang umiiyak sila sa presidente na nanawagan sila. Alam mo, pag nakikita mo yung mga kapwa mo Pilipino na ganito, na nahihirapan, ikaw ka na rin hindi lang nababagbag yung loob mo dahil naawa ka sa kanila, kundi natatakot ka rin, paano yung kakainin sa susunod na panahon? Yeah. Paano yung susunod na henerasyon? Diba? Hindi lang naman tayo kakain ngayon. Exactly. How about the future? Oo. Paano? Saan kukuha ng pagkain ngayon ng mamayang Pilipino? Saan kukuha ang bigas? Kasi tinaniman mo na lahat ng bahay. Paano? Baka yung bahay na yung kakainin natin. Nako. Imagine, ganito sana ang ginawa ng gobyerno noon. 12 taon yung 12 years. Yung WTO na yan na nagbigay sa atin ng palugit na wag mo na mag-open. Nakatatlong postponement pa tayo, naghingi tayo nung extension. 3 extension yun. Kung ginugol ng gobyerno natin yung 22 years na yan, nagawa ng safety net para sa magsasaka, pag open ngayon, sana walang problema ang magsasaka. Ki-clear ko po 22 years o 12 years? 22 years. 22 years plus 3 na plus extension. 3 extension. Ibig sabihin, that's 20 total year is 25 years. O mga ganun katagal. Ganun katagal. Walang ginawa ang gobyerno. Tapos naging inutil sila talaga. Inutil. Ay, sorry talaga tama yung word mo. Inutil taga. Wala kasing ginawa. Ngayon, kailan lang ang tarification law? Kailan lang sila nagsabi na yung tariff sa palay, sa importation ng rice, ibigay sa last year lang, di ba? Meron bang preparasyon yan? Wala. Yun nga ang malaking question ko, Kuya Edwin, kasi sinasabi nila na yung RCEP, na binabanggit mo nga kanina, yung 50% mapunta sa PhilMec, yung 20% sa PhilRice for technology yun 10% sa Land Bank o DBP, and then another 10% sa TESDA. Pero, ang tanong ko lang dyan, syempre, before the implementation
of the law, dapat bago mo pinatupad, yung RCEP wala pa, non-existent pa yan eh. Hindi pa mag-generate ng pondo yan, ika nga natin, di ba? Kasi wala pa eh. 1 year pa. 1 year pa. So, ibig sabihin, ano ngayon ang ginawa? Yun yung hinahanap mo kanina eh. Anong paghahanda? Kaya sabi mo kanina, bakit bigla nyo namang di nyo man lang, wala man lang kay grace Wala man period. lang palugi. Wala man para lang sa palugi, magsasaka. di nyo man lang kami hinanda. Wala man Diba? lang support sa magsasaka. O ganito pa, ang isa pa na pinakamasaklap. Attention, ating Department of Agriculture, William Dar. Ako, sa palataya ko sa inyo, alam ko pong mabuti kayong tao at magaling po kayo. Dahil kung ang India napabuti nyo ang agrikultura sa kanila, ako naniniwala ako na mapapabuti nyo. Pero hindi ko po talaga maintindihan kung bakit nung sa bayan na natin, ito na ang kinakaharap natin. Ako naintindihan ko naman si Secretary. He is a good Secretary. Yes. Naintindihan ko naman siya. I fully support him. Mhm. Naintindihan ko naman siya kasi bago pa lang siya nakaupo. Oo. Naman, Inani niya just like our president, inani niya lang tong WTO, itong nobliga siya dun sa pagpirma ng Oo. But then again, ngayon ang Talaga, gagawin? oo. Diba? Ngayon, ganito. Magkano bang lugi ng magsasaka? Aba Palagay lang natin piso. piso? Naku, napakaliit. Piso. Ha? Kung 20 million metric tons yung ani natin, i-multiply mo yun, lugi ng magsasaka 20 billion. Kita mo yan? Piso lang piso lang dinecrease mo. Ngayon kung yung farm gate price natin nag-decrease ng 4 to 10 piso per kilo Nag-decrease na yun. So imagine from 20 to 14. Ilan yun? 6 pesos sa 6 pesos. 6. Okay. Ilan lahat? 4 to 10 pesos talaga yung variation yun So ngayon, kung nagiging 4 pesos, naku, ang lugi ng magsasaka, kung 4 pesos, estimated decrease, doon sa presyo ng magsasaka, ilan ang lugi niya? 80 billion. Kung nagiging 70 pesos pa, 140 billion na ang lugi ng magsasaka. Billion, hindi yan kalukuhan na... May pinagbabatayan yan Oo, hindi lang. Kasi 20 million, for example, 20 million yung harvest natin. Metric tons. Metric tons yun May mga multiplication pa yun So with that, malaki ng lugi ng magsasaka. Baka nasa bulsa niya, Senador. So, with that, dapat sana talagang tulungan ang agrikultura natin. Kung gusto nating makaahon ang Pilipinas, makaahon din ang mga magsasaka sa kahirapan, ang gobyerno natin, President Duterte, remaining years na yung presidency, buhusan mo ng malaking pondo ang agrikultura natin para gaganda yung ekonomiya at saka makita ng mga magsasaka na ang ganda pala ng gobyerno natin. Ang laki ng suporta. Ngayon, talagang maliit pa rin ang suporta. Pwede ba tanggalin niya yung mga economic advisors niya? Alam mo, Kuya Edwin, pag tinanggal niya yung mga economic advisors niya, sigurado ako, pagka ang puso ng presidente yung masusunod o ang yung kagustuhan niya para sa kabutihan ng mamayang Pilipino, lahat tayo masaya. Pero hanggat nandyan yung mga economic advisors niya, naku po, Diyos ko dahil. Hindi ko maintindihan in one of our meeting, nabanggit ko mahirap na magsasaka. One of his economic advisors says, lagi mo na lang ginagamit yung mahirap na magsasaka. Sino ba siya? Banggitin mo na, Kuya Edwin. NEDA. Yung representative ng NEDA. Yung representative ng NEDA sa council. Sabi niya, lagi mo na lang sinasabi na mahirap na magsasaka. Tulungan mo nga ako kung anong itawag ko sa magsasaka. Mayamang magsasaka? Progressive na magsasaka. Sige, ikaw ang magawa. Wala rin siyang naisabi. Kasi sa pagkatotoo lang, mahirap talaga ang magsasaka. Sobrang hirap. That's reality Nabubuhay lang ang magsasaka. Magkano magkita ng magsasaka sa isang araw? Kung lagay natin sa arawan. May sorbing nga sila Kita daw mga magsasaka sa isang araw, 150 pesos. 150? Ano ba? 150 pesos per day.
Skuday, ano yung katulong? Nung nakaraang sa hearing ako, Oo. tinanong ngayon yung PhilRice. Okay. Sabi niya, magkano kita na magsasaka? Nandyan si Villar. Sino pa yung kasama niya? Basta nandyan si Ejercito. JD Ejercito. Nagtanong siya ngayon. Magkano kita ng si Villar parang, magkano kita na magsasaka? Tinanong yung PhilRice. Nagko-compute. Ay, hindi, per day. Magkano per day? Sus, lumabas. 66 pesos per day ang kita ng magsasaka. Paano ka mabubuhay dyan? 66 pesos? Magtitinda na lang. 66 pesos per day. Mag-trader ka na lang. Sus, paano ka mabuhay? Anak ng tinapa talaga. Oh. Kaya, dapat, pag nakikinig gobyerno natin, President Duterte, mahalin mo naman ang magsasaka, wag lang sa bunganga. Kasi sabi mo dito, President Duterte has apologized to farmers for the government shortcoming to the agriculture sector. Actually, Kuya Edwin, madagdag ko na lang din at mapaalala ko lang din. Lagi niyo pong tatandaan, meron po ako laging binabasa tuwing linggo sa palatuntunan po ni Professor Butch Valdez. Ang palatuntunan po niyang ating katipunan sa DZXL 558 kHz AM band. At meron po ako laging binabasa doon na sana nasa SONA. Isa sa matinding kinakampanya namin at panawagan namin sa Pangulong Rodrigo Duterte ang tanggalin ang rice tariffication. Huwag na itong ipatupad. At sa halip, talagang tulungan ang mga magsasaka at palawakin pa yung agrikulturang lupa dito sa ating bansang Pilipinas. At mismo ang Save the Nation movement, which is also founded by none other than Professor Butch Valdez, talagang massive food production through science-driven infrastructure. Science, Yun ang importante po talaga. So noon pa man, wala pa po hindi pa po pumapasok sa politika ang ating founder ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, sinusulong na po yan ang pagmamahal po ni Professor Butch Valdez sa hanay na magsasaka ay gano'n na lamang po. At hindi po nagbabago ang kaisipan po ng buong Katipunan Channel din, ng buong KDP. At kayo, Kuya Edwin, ay suportado po ng KDP ng ating Pangulong ni Pangulo tuloy. Naisip ko tuloy maging presidente si Professor Butch. Maraming nananawagan ngayon. Ma'am Cathy, maraming nananawagan ng mga farmer organization na tanggalin na yung tariffication law. Tanggalin na dapat. Kaya lang ganito, explain ko lang. Yung tariffication law siguro kung tanggalin, magawa na naman ng ibang panibago. Pero dahil dito sa but if the president want it, pwede yun. Oo, pwede. Ang isa lang bagay doon na kung hindi man siya matanggal dahil batas na yun, kung hindi man siya matanggal dahil batas na, taasan mo lang yung tarif. Taasan mong tarif. Okay. Ilan ang tarif natin? 35%. Okay. Kaya naman ng president magpataas niyan. Kung 35%, gawin mo 100% yung tarif. Tingnan natin kung maka-import pa ba yung mga importer natin. Kasi pag ipinato mo yung tarif, mataas na eh. Parang sinabi like mo Japan. na kayo mag-import. Like Japan. Like Korea. Open nga yung trade, pero pinataasan nilang tarif nila. Kaya wala rin halos pumapasok. At the time na like harvest season, pataasan mo yung tarif, di walang papasok. Nung wala na pa, baka kukulangin ka, ay pumasok na naman, ibalik mo ulit. Pwede din yun. Isang solusyon yun. Gusto nang itry. So nilalaro ng Gustong itry ni Secretary Darian, kaya lang nag-against yung mga economic managers, so hindi na natuloy. Okay, pag-usapan natin mga solusyon. Sige, solusyon. Okay. Solusyon tayo. So yun, pataasan mong tarif para harvest time, hindi papasok yung murang bigas. Or pakiusapan mo, pinakiusapan na nga ni President yung mga traders na wag muna mag-import panahon ng harvest time. Pakiusap lang naman yun. Sunod, kailangan yung agricultural special safeguards. Mayroon palang ganito RA
800. Article 3 of the law states that an agricultural special safeguard may be initiated by a private person or the DA secretary. May power pala yung secretary ng DA kung anong gawin niya para maano yung agrikultura natin. So, dahil dito sa RA 8800, i-research mo nga yan, anong ibig sabihin? Article 3 of RA 8800. Okay. And then, the DA should take immediate action to alleviate the Filipino farmers. Ano bang action dapat gawin? Bakit ang CCT na wala namang ginawa, nag-antay lang bilyon-bilyon ang suporta ng gobyerno para dyan? May tinrabaho ba sila? Wala. Para makapag-aral yung mga anak nila. I'm not against it. I'm even supporting it para sa mga may hirap na kababayan natin. Na yung buwis ng Filipino people, may balik man lang sa kanila. Pero sana tingnan naman nila ang kabuhayan ng mga magsasaka. Kung pwede ang CCT, doon meron din kayo. Mayroon din kaming mga magsasaka. Bigyan rin kami ng CCT kasi nagpo-produce na kami ng pagkain. Wala kaming insentibo. Kung baga, ang magsasaka ang nagpapakain ng sambayan ng Pilipino ni kahit konting insentibo, hindi makabigay ang gobyerno. Dapat bigyan niya ng incentive ang nagpo-produce ng pagkain. Huwag mong patayin. Ngayon, pinapatay ng tarification law na yan ang mga magsasaka natin. Kaya ako'y nanawagan, Mr. President, we love you. You're our President. Binoto kita. All organization, nagkumpanya pa ko kahit hindi niya alam. Because you were in our region. Region 11. Sa Mindanao. Davao. At saka Mindanao. No? So, pwede rin na pwede rin na makigawa ng arrangement yung DA, Department of Agriculture. Talagang siya ang lead agency. Oo. Like, mababa ang presyo ng palay. Sabihin niya ngayon sa SM, magpalabas ka ng pondo, bilhin mo nga ng mataas yung presyo ng mga magsasaka. Pwede yun. Pwede niyang gawin yun. Magawa siya ng plano. Paano ba? Mga private entities, bilhin ng palay ng mga magsasaka sa mataas na presyo. Okay, NFA. 19. Ako pa nag-move niya na magiging 19. 19 pesos. Clean and dry. Kaya lang, clean and dry. Okay. Puno na ang bodega ng NFA. Kasi ang baba, imagine 14. Kung dry. Kung basa, nandyan lang sa 12. Nandyan sa 7 or 8. Diba? Kung basang-basa, like nung nagbagyo, basang-basa, 8 pesos. Ang bilihan. Wala kang magawa. Kasi kaysa sa mabubulok. Okay. So, NFA namimili at 19. Ang dami na ngayong butter stock natin. Pero ilan lang ang maaabot nila? Ang nabibili ng NFA noon, pinakamataas nilang nabili, 3%. Maliit. 3%. Palagay ngayon, lumaki, 5%. Sa 100%, ilan lang ang nabili nila? 5%. How about the 95%? Saan napunta? Doon sa mga shark na mga traders. Binili nila ng mura, binta nila ng mahal yung bigas ng mga magsasaka. Ayan, yan ang katotohanan. Sinong kumita? Pero teka, mga traders ang kumita. Sino ba ang dapat na nagko-control sa mga traders natin? Department of Agriculture? Sa mga traders natin, kuwan kasi tayo eh. Wala tayo bang sa bilihan ng palay, walang nagko-control sa kanila sa bilihan. Okay? Kasi may free na ang business eh, may competition eh. So, yun ang nangyayari. Sila ang kumikita. Yung magsasaka, talagang patay na patay. So, paano ngayon ang agrikultura natin kapag hindi mag-act ang government natin? Okay? So, ito lang siguro itong mga solusyon na bigyan din ng pantawid program yung mga magsasaka natin. So, yung Department of Agriculture should find ways. Maghanap ng paraan na matulungan ang mga magsasaka natin. Ang laki ng budget ng Build program ng Pangulong Duterte, yan ay gastos na gastos lang yan. Kung ilagay mo yan sa agrikultura, lakihan mo ang budget ng agrikultura, mamigay ka ng abono. Indonesia, nagpunta ako doon. In-invite ako. Pagpunta ko doon, nagtanong ako, anong support ng gobyerno sa inyo? Kasi napakalaking parang farmers gathering. Sabi nila, our fertilizers
are given by the government for free. Wow! Gano'ng karami ang bawat farmer sa kanila? How many fertilizers? Ang report pa, aabono sila 13 bags sa isang hektarya. Pilipino, 4 hanggang 6 lang. So, gaano kalaki nga anihin mo? Kaya maliit pala. Lang. Napakalaki ng, kumbaga, ang populasyon ng Indonesia. Sobrang laki kaysa sa atin. Sobrang laki. Pero kung minsan kinukulang pa sila, kaya nag-i-import din sila. Dahil sa sobrang laki ng 250 million ata sila, tayo 100 million. Mas malaki ang populasyon nila. Sobrang laki. Pero yung president nila nagpunta doon, nag-speech, tsaka ang support para sa magsasaka. Kung makita ito ng president natin, President, walang kakainin ang sambayanang Pilipino kapag kinulang tayo ng pagkain. We should not depend on importation. Hindi lang sa importasyon tayo nabubuhay. Kaya suportaran mo ng gusto kasi kaya pa namin sa naiiwang agricultural land na tinataniman ng palay, kaya namin kapag malaki pa ang support ng government. Nako. Alam mo, ang dami kong natutunan sa'yo kasi you explained it in full detail. Talagang isa kang full-blooded magsasaka, Kuya Edwin. At talagang yun ang kagandahan kasi you coordinated and kumbaga parang mismo nakakausap mo mismo ang kalihim ng kagawaran ng agrikultura, si Dr. William Dar, at mismo nandun ka sa Senate, nakikipagbakbakan ka sa mga in-invite lang ako ni nananawagan ka. Alam ko, pumunta kayo sa tanggapan sa Malacanang mismo at talagang during the time na ito pinag-uusapan pa lang at balita ko may mga umiyak na mga magsasaka doon sa Pangulo. And kaya lang may mga nakabara doon, mga economic advisors niya. Imagine, talong-talong talaga kami kasi dito banda sa kabila, mga farmer at saka mga siguro doon nasabi ng isang senador na yan kasi noong nagpunta doon, sana may schedule kami, magsasaka lang talaga. Nagtaka kami ba't na-cancel yun? Naisama na kami sa mga millers, naisama kami sa Grecon. So sinabi niya na hindi man magsasaka yun doon. Pero kami talagang magsasaka. Dapat sana may special kami na pakipagharap sa Pangulo. Kaya lang, yun ang nangyari. Sa bagay na i-air naman namin ang namin. Sa kabila, economic managers, dito sa kabila, kaming mga traders at saka mga farmer. Tapos nasa isang sulok na yung mga magsasaka. Sabi ko, wala tayong magawa. Full blast sila na nandun So, anyway, the economic manager should also think na hindi lang po yung 10 billion na yan na nakuha sa tariff, that is not enough to support the farmers. Kulang pa yan. Kahit mag 20 billion ka pa, kulang pa yan. Kailangan, huwag iasa sa tariff yung magsasaka. Magawa ng budget ang Pangulo. Gano'ng karaming magsasaka tayo right now? Right now, sa buong Pilipinas, siguro mga 11 million farmers. Pero yung mga rice farmers dyan, estimate ko baka mga 2.5 million farmers na nandyan, mga magsasaka natin. So, minsan na-report sa DA nang gagaling yan. Sa DA, dapat mayroon sila talagang record. Oo, yung database talaga. So, naggagawa sila ngayon ng RSBSA para gawing database para sa mga magsasaka. RSBSA means yung registration. Parang registration ng mga magsasaka. Ng mga farmers. Sa Department of Agriculture. So, nakakalimutan ko lang meaning niya. Anyway, sige. Hahagilapin natin yan sa susunod na para ma-inform natin. Pero, bago kita tuluyang bitawan, gusto kong mag-iwan ka na lang ng iyong final message sa mga kapwa mo magsasaka. That's one. Pangalawa, sa ating sambayan ng Pilipino. Pangatlo, final, sa lahat ng ating mga opisyal at sa ating Pangulo, Rodrigo Duterte. Ngayong gabi, sa lahat ng mga magsasaka na naka-view ngayon, alam mo natin tayo naghihirap, sobra na. Nananawagan tayo sa government na full support. Tulungan nyo kami, President Duterte, sa flight ng mga magsasaka.
Dahil pag kumita ang mga magsasaka, magandang ekonomiya ng bansa natin. Invest heavily in agriculture. Tingnan po natin, gaya ng pag-invest mo sa Build program, invest also heavily in agriculture para makita mo kung paano lalago ang ekonomiya ng Pilipinas. At saka sa mga lahat na nakikinig, maraming salamat sa support nyo sa mga magsasaka natin. Alam nyo kung anong buhay ng magsasaka dahil agricultural country tayo. Sobra na talaga. At saka yung 11203 na batas sa tarification law, sana pag-isipan din ng economic managers na ma-review na po dahil hanggang ngayon nagsuffer ng mga magsasaka, wala pa kaming nakikitang konkretong tulong galing dyan sa RCEP na yan. So, siguro sa discussion natin ngayong gabi, ito ay isang mahalagang bagay na napaabot po natin sa buong mundo ang plight ng Filipino farmers. Magandang gabi po sa lahat. Thank you so much, Kuya Edwin. At isang karangalan po ng palatuntunan tuklasin natin na kayo ay nakasama namin live na live dito sa ating Katipunan Studio. Sige, maraming salamat po. Well, napakabilis po na isang oras. Isang oras na naman po ang nakalipas. Katulad ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy nating tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman po magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, mga nakaagapay nating technical staff, si Roxanne at si Ber Archibido, gayon din sa ating butihing at magaling na magsasaka, isang patriotikong Pilipino na panauhin po natin nakapanayam ngayon, si Edwin Paraluman, ang Philippine Farmers Advisory Board Chairman. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras ng palatuntunang tuklasin natin. Hanggang sa susunod na Miyerkules po muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte nakakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y hindi patas na kontrata sa Maynilad at Manila Water. Kami ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KDP, ang partido para sa kinabukasan. Tigil bayan, tigil bayan, tigil bayan sa 2020. Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numero 888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari yung putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa public. Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us, and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon
nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ang putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, my friend. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment ang putang ina niya. Hanggang ngayon, mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Leche kayo. Walang water treatment, sige kayo kobra. Anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will find plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobel yan. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me, my friend. Putang ina, do not fuck with me, my friend. I will order the armed forces to operate your order. Kasi, sunod. Take over kayo. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ninakaw nilang dapat sa mga tao. Tigil bayad simula Enero 1, 2020. Pag pinutulan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung pisong halaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon ang nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapi sa pagbubulang umaasa sa botahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pagmemerwisyo. Kung di pa na-opposite, digong di pa pansinin. Lalabas ka totoang ipiit ang salarin. Pagkakabos mapaglamang, dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dapat yung patawa-tawa dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasarehas sumihimas. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Atong ipreso ang mga oligarko. Ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Pondo, bayad umpisa Enero 1, 2020. Kapag pinuplang ka isugid mo kay Duterte. Trilyong pisong halaga andang binusa. Kaabong mga kaso makarong kanda nakakasa. Kaabong dagkon yun kabaho ang inagyan. Mga nakagubog sa kwarta, mga purido. Hindi masaliga, andang sabotahe. Sanda nagpabudlay katong mga Pilipino. Huwag mga konsyensya, padayo ng perwisyo. Di masairan kung wa pa si Digong nakapungko. Hindi maguwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado dapat mapundo. Pondo bayad, singgit Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat sandaro pasakitan. Pondo bayad, pondo bayad, pondo bayad. Ang tubig halin sa kalikasan. Pondo bayad, dungan yung tanan. Pondo bayad, pondo bayad. Kulong maunang bagay sa oligaryo nga tanan. Ibalik ang gikawat para sa mga katawan. Kulong ang pabayad sugod Enero 2020. Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte. Yung pisong kantidad imbis ihatag gibulsa. Patong-patong nga sala, karon ang nakakasada ko ang gita masaan sa paglingkod pila katuig gahigda sa salapi. Sa kadugay nga pagsalig sa butahing nagpakabudlay sa mga Pilipino. Walay konsensya gipadayon sa ato pagpurisyo. Huwag kapungko si Digong, di na nila mapansin. Maguwas ka matauran, gipiit ang salarin. Mga abusado nga labaw, dapat mahunong malagot. Kamu na ang nakasala, dapat kamu ang masukot. Dati sige mo katawa, mauning katapusan. Sariya sige himas kay nabagsak mong tanan. Hunong bayad, syagit sa Pilipino, taong bayan. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan, hunong bayad. Hunong bayad, syagit sa Pilipino, taong bayan. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan, hunong bayad. Prisuhon ang nagakabagay sa oligarko. Ibalik ang mga kwarta kaging kawat nila sa tawo. Untat bayad umpisa Enero 1, 2020. Utang ka mo nila isugid lang sa kay Duterte. Sa trilyon ka piso kantidad nga ilang aging bulsa. Dubli-dubli nga kaso ang ilang nga manging karma. Mila katuig na baka namin sa kwarta nga kinumpit sa mga tao. Mga tunto, abusado, pamerwisyo. Wala baka mo naman tinto sa
inyo nga kinitaan o di mo nga imo nakuha nyo pa yan nagatasan. Grabe ka mo batasan, hindi mabatasan ang inyong biyahe sa una mala is the way to heaven. Pero subong mapasign on ko sabay, amen. Kay ara na si Digong, wala sa makapugong. Oras na nga bukawon ang paminsalo nyo nga lipong pamati ang singgit sa katawan nagasigabong. Untat bayad, singgit sa Pilipino nga katawan. Untat bayad, mga oligarko dapat nahatulan. Untat bayad, ang tubig nga halin sa kalikasan. Dululungan kita tanan isingit, tigil bayad. Binulgar na ng Pangulo natin si Digong. Ang katiwalian ng mga oligarkong pugon. Tangi siya lang ang ating pag-asa na tutugon dito sa mga madugos na dapat nang makulong. Mga walang iya kayo, mga walang pusot yahaman. Inaabuso kahinaan ng mamamayan. Asan ang pinapangako nyo ng magandang serbisyo? Pinako nyo na nga, ginawa nyo pang negosyo. Grabe na, kaya dapat lang matigil na ang kasakiman nyo na ugat ng problema. Ang tubig ay buhay, yan ang inyong tandaan. Ngunit itong oligarko ginawa pang kabuhayan. Kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong, huwag ka nang magpauto. Imulat mo ang iyong mata, buksan mo ang isipan mo. Huwag na huwag kang matatakot, si Digong kakampi mo. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan. Sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan. Sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan. Sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Tigil Bayan! Tigil Bayan! Tigil Bayan sa 2020! Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 888